Amen. Praise God. So, pakibukas nga yung ilaw para makita natin ang kagwapuhan at kagandahan ng bawat isa. Okay, so let us welcome yung visitor ni Kaloy o ni Carlo, si Brother June from taga North Sagaray pa yan, ano? Kasama niya sa trabaho, kaya lang sa ibang department siya, no? So sa electrical siya. And then let us also welcome yung pinsan ba yan ni Kumari ko? Pinsan mo? Tita. Okay. So, welcome tita. Praise the Lord. Hallelujah. So, and welcome then again sa mga second timer at mukhang yung iba ay hindi talaga nakarating. Ano, may third timer, second timer. Ano, so praise God sa umagang ito. Are you ready for the Word of God? Mahina. Are you ready for the Word of God? Okay, so last week, ay umayos itong aking Anyway, okay, so praise the Lord. So sige po, tayo ay sandaling yumuko at manalangin. Let us ask the Holy Spirit to give us understanding sa atin pong madidinig na mensahe sa umaga pong ito. So purihin ang Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa iyo sa umagang ito, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon upang kami magkasama-sama, magpasalamat sa iyo, magbigay papuri sa mga araw na nagdaan hanggang sa kasalukuyan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin sa lakas, nakaloob mo, Panginoon, upang magawa namin sa bawat araw ang mga gawain po namin upang patuloy na maluwalhati ka sa aming mga buhay. Panginoon, sa oras po na ito, ang iyong mga buhay na salita na ihahayag ay tunay na magbigay kalakasan sa bawat isa sa amin, inspirasyon, gabay upang ang buhay paglalakbay po namin ay tumungo sa iyong banal na kalooban at disenyo ng buhay na inilaan mo para sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu, sa iyong pagtuturo sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sabi po, ang karakter daw ay siyang katangian o uniquely define a person. So kung gusto mo daw makilala ang isang tao, ito ay makikita o naihahayag niya sa kanyang karakter o katangian. Or attributes, qualities that belongs to a person. And we usually use that attributes sa Diyos. Kaya po, ang attributes daw po ng Diyos, o the character of God refers to His nature, character, His personhood. So ang Diyos po ay is a person. Okay, bagamat hindi person na tao na tulad natin, but God is a person, meaning to say, meron siyang damdamin, meron siyang kalooban, at talagang yan po ang ating Diyos, at ang kanyang kalikasan ng pagiging banal. Tayo daw po, bago natin, kung gusto natin makilala ang isang tao, kailangan po, sabi nga ay makilala natin ang Diyos. Okay, to know a person is to know what the person is like, and to know God, we must know what God is like. So para daw po makilala natin ang Diyos, o kung gusto nating malaman sino ang Diyos, kailangan po dito ay, sabi nga ay malaman natin o matutunan natin kung ano siya o ano ang tulad niya. Tulad po ng sinabi ni Moses, "Who is like you, O Lord? There is no one like you." Kaya po napaganda ng kanta natin, wala kang katulad. So wala po talagang katulad ng Diyos natin, walang maikukumpara, walang maitutulad sa Kanya, siya lang po talaga, nag-iisa. Kaya sarap awitin, di ba? Nagustuhan niyo ba yung song?
Wala kang katulad. Baba ng boses ko, no? Okay, so, ang pinakamahalagang bagay daw is about you, okay? It's about us na ano ang iniisip natin tungkol sa Diyos. Kumbaga sa ano ba ang laman ng ating isipan tungkol sa Diyos? Okay, so the most important thing about you is what comes to your mind when you think of God. So yun daw po mahalaga. Ano ba yung sumasagi o lumalaman o napapadoob sa iyong kaisipan kapag iniisip mo ang Diyos? Kasi nga po sabi diyan, our knowledge of God determines how we think. So kung yung pagkakilala mo sa Diyos, o yung kaalaman mo tungkol sa Diyos, yun yung nagpapakita paano mo siya iniisip. What is in your mind, how we act, what we believe, how we worship, how we live, and how we invest our entire life. So napakahalaga po nito. Paano mo ba sinasamba ang Diyos? Paano mo siya kilala? Paano ka nabubuhay? Kung paano mo siya kilala? So paano ka kumikilos? Kung paano mo siya kilala? But higit sa lahat, ito po yung importante. Saan mo ba ibinubuhos ang buong panahon ng iyong buhay? Maganda po sa English how we invest our entire life. So saan mo ibinibigay, ibinubuhos, itinatalaga ang iyong buong buhay. So yun po ang mahalaga. So sa buhay na ito, ang pinaka-kolokyal na salita saan mo ba inaaksaya buhay mo? Pangit, Inaaksaya. Okay. But marami pong ganun, They are just wasting their time, wasting their life. So, walang kabuluhan ang buhay ng marami dahil hindi nila alam kung ano talaga dapat nilang paraan na dapat ipamuhay. So, kaya napakahalaga po na makilala natin ang Diyos, okay? Ito po yung nagbibigay sa atin ng tinatawag na ultimate paradigm. Yung pagbabag, kumbaga sa mga sasakyang D-stick, pag gumagamit ka ng paradigm shift, di ba? Nagbabago ka ng bilis o bagal ng sasakyan. Ibig sabihin, nagpupunta ka to another level. Faster or slower. Okay? So, yun daw po, Knowing God is the ultimate paradigm through which we see everything. So pag nakilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng bagong pananaw. Magiging iba yung pananaw mo o level ng iyong pananaw sa buhay. Sabi nga, we can never understand who we are until we know who God is. Kilala po ba natin sarili natin? Marami, hindi kilala kung sino siya, kung ano siya. Kaya nga meron tinatawag na identity crisis. So marami po niyan ngayon. So kaya nakakalungkot yung mga kabataan na nakikita natin ngayon. Bata pa, may identity crisis na. Nautal tuloy ako. Okay, so hindi mo makikilala kung sino ka talaga hanggat hindi nakikilala ang Diyos sa buhay mo. So, tinagalog lang po yan. Okay, so, yun daw pong pagkakilala natin sa Diyos o the attributes of God, the unique character of God, okay? Siya daw po yung nagiging filter o sumasala. Ano po ba sinasala nito? The way we know God help us to filter our thoughts. So sinasala po ng pagkakilala na kung paano makilala ang Diyos, nasasala yung iyong kaisipan nito. Nakukuha po ba natin yon? Are you getting it? So ibig sabihin, the way we think of the things happening around us and in us. So kung ano po yung nangyayari sa paligid natin, sinasala yan ng pagkakilala natin sa Diyos. Halimbawa, kawalan ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay. Kung kilala mo ang Panginoon, kasi yung iba, di ba, nawawalan ng pag-asa, kaya ang isip mag-abroad,
Wala po akong papatamaan. Nababanggit ko lang. Ang United States ay tinawag na American Dream. Lalo na ng mga Pinoy. So, everyone na lang gustong pumunta ng States. Kaya pag nakita mo ang US Embassy, ang haba ng pila, madaling araw pa, nakapila na. Bakit? They are hoping to go there. Pero kapag kakilala natin ang Diyos, nasasala nito ang ating kaisipan. Paano po? Sino ba ang Diyos ng US at ng Amerika at sino ba ang Diyos ng Pilipinas? Magkaiba ba? Hindi, kasi doon naka-Amerikana ang Diyos eh. Dito nakabarong. Naintindihan ba natin? So there is no difference between the God of America or USA and the God of the Filipinos or Philippines. Ang problem lang is the way or how we know Him. Gaano ba natin siya kakilala? So kasi pagka doon tayo na focus, so sasabihin talaga natin, ang Pilipinas wala ng pag-asa. Pero when we look around us, hindi naghihirap ang Pinoy. Can you see ang traffic? Can you see in the traffic na ang mga sasakyan, hindi naman bulok? Hello? Tapos sasabihin, naghihirap ang Pilipinas. Andiyan pa kayo? So, ano pong ibig ko sabihin dito? Ang ibig ko pong sabihin dito, kailangan talagang masala ang ating mga kaisipan. Bakit po? Kapag nakita natin ang Diyos pala ng ibang bansa, Diyos din natin dito. So, ibig sabihin, if they can provide you there, He can provide you here. If He can make you prosperous there, He can make you prosperous here. Ang kailangan lang, masala ang ating kaisipan. Amen po ba? Kasi pagka siguro talagang pinanganak kaming mahirap, kaya mamamatay na kaming mahirap. Di ba? Pangkaraniwang yan eh. Pangkaraniwang kaisipan. Pangkaraniwang bukang bibig. O anak, mag-aral ka mabuti ha. Yan lang maipapamana namin sa iyo. Hello? Mag-aral ka mabuti para makakita ka ng magandang trabaho. That's already a mindset na kailangang masala. Kaya ang mga Pinoy, most of us Pinoy, 15-30 basis ang utak. Hello? Ang mga Chinese po, itong laki ng difference sa atin. Nakalakihan ko yung inchikbeho. Nakuta mo niya inchikbeho? Bote Garapa. Sila yung unang nagbote Garapa, nag-junk shop dito sa Pilipinas. Yung senta-centavos lang, okay na sa kanilang kita. Ngayon, yung mga anak nila, pinalaki nila, anak, huwag kang basta mag-aral, mabuti ha, magnegosyo ka. So ngayon po, ano ang mga Chinese? Negosyante. So hindi na, ang tubo nila, hindi na bote Garapa, milyon. Bawat transactions nila, milyon. Kaya pag tinignan nyo po, ang Pilipinas is almost owned by the Chinese. Hello? Did you know that? Tapos, ito po yung mga Koreano, nagdatingan pa. Andiyan pa po kayo? So dito po, gusto kong patuloy na makita natin ito sapagkat napakahalaga, kapag kilala mo talaga ang Diyos, sasalain nito. Okay? Ang ating kaisipan. Okay? Ba? Ayaw mo buksan ito. Ayun. Okay, so tuloy natin. What we need today is not more information but transformation. So we have a lot of information. Alam niyo po, sobra-sobra na tayo sa information, lalo na nung mauso yung social media. Dati kami noon, pag nagre-research, maghahanap pa kami ng may encyclopedia. Manghihiram pa kami, punta ka sa library, punta ka sa kapitbahay mo na may kaya sa buhay
para lang makapagbasa ka, makapag-research ka. Ngayon, isang pindot mo lang sa Google. Hello, almost every question na meron ka, isulat mo lang, i-type mo lang sa Google at merong answer. Di ba? Dati nun, isusulat mo pa, kukopyahin mo pa. Tapos itatype mo pa para makapag-pass ka ng assignment. Ngayon, copy-paste, copy-paste, copy-paste. Pag na-research mo na, just copy and paste. Namali ka, erase mo lang, tapos copy-paste ka na naman. Hello? So information, we are so rich in information. But what we need today is transformation. Okay. So sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, mula po sa the Passion Translation, stop imitating the ideas and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total redemption or reformation of how you think. Meron po palang gano'n, yung total reformation, talagang, kumbaga sa babaligtarin mo talaga yung kaisipan mo. Amen? Hello? So ganun po, no? This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Amen? Ang ganda nung translation na ito, no? So yung total reformation of how we think. Sa pangkaraniwang nadidinig na natin, we must change the way we think. Hello? So pares na na-example ko kanina, baguhin natin ang kaisipan natin. The God of USA and the God of the Philippines are the same. Is the same. Malinaw po ba yon? So, hindi yun, doon, pag nagpunta ako doon, alam niyo po, sabi ko nga, huwag mo nang pangaraping tumira sa Amerika. Ang hirap ng buhay doon. Naniniwala ba kayo doon? I've been there 4 times in different states. Nakikitira po ako sa mga Pinoy. Kaganda ng bahay. Wala pa yung mga 65 inches na TV sa atin. Meron na sila doon. Anong tawag nila doon, Mare? Yung malalaki. Ang lalaki, tapos nakasurround pa. Para kang nanonood sa sinihan talaga. Pero alam niyo po, nakakalungkot, bukas ang TV, natutulog yung nanonood. Hello? Bakit? Every day, they're working 18 hours a day. Saan natutulog? Sa couch, habang nanonood. Hindi nagigisingin ng asawa. Halos di na pakinabangan yung kama. Hello? Aalis ng madaling araw, uuwi ng ating gabi. How you will enjoy life if that is the kind of life na meron ka sa Amerika? Hello? Tayo dito, pa-chill-chill lang, nagkukwentuhan na tayo, maya-maya, kakain na. Hello? Doon hindi. Actually, tuwan-tuwa pa nga tayo dito, nakakapamasyal pa eh. Punta tayo sa Boracay. May piece of air. Doon po, hanggat wala silang bisita, para mag-live sila, halimbawa kami, bumisita kami, magsisipag-live yan. Sa halip na kami magpasalamat, sila nagpapasalamat sa amin. Kaya sabi ko, bakit? Kasi kung wala kayo dito, hindi naman kami magli-live para mamasyal. Ayan, si Mare, tagal niyan sa Amerika. Pero ako po, daming state na napuntahan ko sa Amerika. So, almost every Filipino there, wala silang ginawa kundi magtrabaho. Alam niyo kung bakit? Everything they own, utang. Credit card, credit card.
Kasi doon, nahamunin ka ng mga bangko, consolidate mo lahat ng utang mo. Ibig sabihin, lahat ng utang mo sa iba't iba, pag samasamahin mo, babayaran ng isang bangko. Sa kanila ka nilang magbabayad. Hello? Hello? Anong gusto nyo? Yung patsil-chill ang buhay o yung sub-sub ka? Kaya alam nyo po, hinihimok ako, sabi, dito ka na lang. Sabi ng mga kumpare ko, kumpare kong pastor, dito ka na lang. Tulungan mo kami sa ministry dito, sabi ko. Hindi ako mabubuhay dito. Bakit? Sabi niya. Ang dali ng pera dito. Noong pong nandoon ako, $10 pa per hour. Magkano na dito sa atin yun? 50 yata ang palit noon. So may 500 na ako per hour. Ha? 5.7. Ngayon. Hindi, noon. So kaya sabi ko nga, malaki sana. Pag inisip ko pera, malaki sana ang kita. Pero sabi ko nga, it is not about money. It is about the kind of life. Kasi hindi ka naman magiging masaya lang sa pera. Hindi ka magiging masaya lang sa ganda ng bahay. Kung ganong klase naman ng buhay, masaya kaya ang magiging buhay mo? Hello? Hello? Okay. At madalas, ang mag-asawa hindi na nagkikita. Naka-duty sa araw yung babae, duty sa gabi ang lalaki. Hello? Pag alis nung naka-duty sa araw kasama ang mga anak, pagbalik nila, tulog na, yung isa naman aalis na. Hello? Hindi ba mas masarap ang buhay natin? Pag uwi mo, andi dyan ang asawa mo. Di ba? Kaya lang mga misis, huwag kang may bawang. Biro lang. Okay. Hindi nila nakuha. Okay, if we have the wrong knowledge of God, we will be wrong about almost everything. Pagka mali talaga ang pagkakilala natin sa Diyos, mali na lahat. Ano ho? How we live our lives, yan po, magiging mali. How we look at life, magiging mali din. How we handle our finances, magiging mali din. How we handle our relationships, magiging mali din. How we handle our problems, how we face the future, lahat po ng yan magiging mali. No wonder why, dahil sa maling kaisipan, ang daming mga nasirang pamilya sa maling pagkakilala sa Diyos. Simple lang naman. Anong maling pagkakilala sa Diyos? Mahirap dito sa Pilipinas. Kaya magsasakripisyo ako mga anak sa abroad. Ang lahat ng ito para sa inyo. Hello? Ano nangyayari? Yung mga anak, adik. Pag-uwi, sumakabilang bahay na pala yung asawa. Hello? Okay, so yan po yung pangkaraniwang nangyayari. Kapag tama ang pagkilala natin sa Diyos, maitatama ang lahat ng ito, maiaayos ang mga problemang kinakaharap natin. So ito po yung napakahalaga. No? Can you think of anything more important than God in your life? Meron po ba kayo naiisip? Na mas mahalaga kaysa sa Diyos sa inyong buhay? Okay? Can you think of thoughts that are more important than thoughts of God? Wala, di ba? Okay. So there is more garbage in the mind than we think. Lalo na sa paglaki natin, ang daming nagiging basura. Lalo na ngayon, nasa panahon ng itong social media. Ang daling pasukan ng basura ng kaisipan natin. Di ba? Yun na lang mga games na yan. Hindi yan nakakatulong. Kaya yung mga bata ngayon, wala nang social life. Social media na lang. Di po ba?
Hello? Ang hirap na nilang sawayin. Ang hirap na nilang sawayin. Kaya kung minsan sabi ko, magwala kaya ako. Pagbabasagin ko lahat ng mga ito. Maling kaisipan naman yun. Ano? Pero nakakalungkot yan na nangyayari. That is why God wants to share His communicable attributes with us. Meron po siyang mga katangian na pwede niyang i-share sa atin. At meron din namang mga hindi pwedeng i-share. Okay? Ano ba yung mga communicable attributes of God? Okay? Yung mga qualities na ito, that portion of it, ibinabahagi niya sa atin. Kaya, ano ba itong mga ito? Bago natin tuklasin yon, tingnan muna po natin, ano ba yung communicable attributes belong to God and God alone? So ano ba yung mga katangian na yon? Number 1 is omniscience. Ibig sabihin yung pagiging all-knowing ng Diyos. Tayo hindi ganon, di ba? Pangalawa is omnipotent. Yung pagiging all-powerful of God. Tayo limited. Omnipresent. That He is present everywhere. Sabi nga ni David, kahit saan ako pumunta, nandun ka, Panginoon. Kahit sa kaliliman ng dagat, kahit sa Sheol, God is there. Why? Because that is His attribute. He is omnipresent. Okay. At higit sa lahat, He never changes. Naniniwala ba kayo doon? Okay, so, the communicable attributes of God. Are you learning something here? Okay, today, mag-focus po tayo doon sa communicable attributes of God. Okay? Na gustong-gusto niyang ibahagi sa atin. So, ano po ba yon? Ang sabi po ni David sa Psalms 89, verse 1 and 2, I will sing of the Lord's unfailing love forever. Young and old will hear of your faithfulness. Your unfailing love will last forever. Your faithfulness is enduring as the heavens. Okay? Tuloy pa natin sa verse 5 and 8. All heaven will praise your great wonders. Lord, Mirage pronunciation dito. Of angels will praise you, your faithfulness. O Lord of the heavens armies, where is there anyone as mighty as you, O Lord? You are entirely faithful. In these 4 verses, makikita natin ulit-ulit na binanggit yung faithfulness. Okay? Napansin niyo po ba yon? Kaya today, the attributes that I would like to expound today sa atin is, God is faithful. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is faithful. Did you believe that? So napakaganda po no, pag nakita natin how faithful is our God. Like David. Okay. So, bago po natin tingnan mabuti yon, meron po tinatawag na tanong na tumatago sa puso na gusto kong itanong sa atin ngayon. Number 1, how many people do you know who do exactly what they say? None? Hindi naman siguro, meron naman siguro kahit paano. Pero sa kilala mo, wala. Ano? Ibig sabihin, pwedeng wala, pwedeng meron. Ako naman sa kahit paano, meron naman. Kaya, I know some. Ano? Na kung ano po yung sinasabi nila, ginagawa talaga nila. Ano? So, may naisip na ba kayo? Nakakilalang ganon? Sabi ni Brother Junior, wala po.
Few. Okay. May ilan. Second question. How many people do you know who do exactly what they say every single time? Sige, mag-isip kayo. Meron ba kayong kakilalang tao na lahat ng sinasabi niya at kung paano niya sinabi, ganoon ka-eksakto niyang ginagawa? Meron naman siguro kahit isa. Yung few siguro, marami na yon. Okay. And then, kasi makita po natin, exactly. So, sabi nga ang mga tao laging sumisira sa pangako eh. Kahit sa anak na lang, anak, uwihan kita. Daddy, daddy, daddy. Saan yung pasalubong mo? Ay, pasensya ka na, nakalimutan ko eh. Okay, number 3. How many people do you know who do exactly what they say every single time and do it with such details and perfection that you never have to worry about anything they say or do, because you do know if they say it, they will definitely do it without fail, without change, and without excuse. Meron ka daw bang kilalang tao na sa bawat sandali na sa kanyang mga sinabi, gagawin niya with perfection. Kung yung detalye, andi dyan, nagagawa niya. Okay? Na hindi ka magwo-worry. Okay? Sa anumang bagay na sinabi niya o gagawin niya, kasi alam mo, gagawin niya yan without fail. Gagawin niya yan without change. Palagay ko wala na, Hello? Kahit nga yung mag-asawa, kahit gaano sila nagmamahalan eh. Nakuha po ba natin? Okay. Bakit tiningnan po natin yung mga tanong na ito? Kasi po, there is only one person who qualifies in these attributes. His name is Jesus. He will never fail kailanman sa lahat ng kanyang sinabi. Because He alone is 100% faithful and 100% all the time. Hello? Palakpakan mo nga si Lord dyan. So kaya po dito, binabago natin ang ating kaisipan. Gusto natin makita that here on earth there is still a person who is faithful all the time. And that is the person, the Lord Jesus Christ. Amen? So, kasi po, bakit? We live in a world of broken promises. Ilan ang mga tao nangako sa iyo na binugo ka? Ako, ang dami na. Pastor, ganito, ganyan. Pag pinagpala ako ng Diyos, ipapagawa ko bahay mo. Hello? Mabenta lang ang lupa namin, Pastor. Papayos ko bahay mo. Pastor, mag-abroad ako, hindi lang para sa pamilya ko, para sa iyo. Pagdating na sa abroad, hindi na nabanggit ang pangalan ko. Amen. Hello? Pastor, hindi kami aalis sa church. Pagbalik, taga-ibang church na. Hello? Goodbye, Pastor Paul. Andiyan ba kayo? Kaya po, pero ang importante mahalaga makita natin dito, God is faithful.
Sila man ay bumigo sa atin, sa kanilang mga pangako sa atin, but God is faithful. Okay. So, at hindi siya bumibigo at hindi siya sumisira sa kanyang mga pangako. So, sabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God. Okay. Keeping His covenant of love to 1,000 generations. Ganyan o katapat ang Diyos natin. God is faithful to us, to our next generation, up to 1,000 generation. Hello? So ganyan po dapat mabago ang ating kaisipan sa pagkakilala natin sa Diyos. Amen po ba? So napaka-importante po ito kasi pagka ganito, ang pagkakilala natin sa Diyos, maraming mga kaisipan, maraming mga pananaw sa buhay na masasala nito. Amen? Okay. Pagdating naman po sa issue ng tinatawag nating trust, okay, tandaan po natin, some people cannot be trusted. And some people do not trust us. Ano? Pero maganda makita po natin, ang katiwa-tiwala sa ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos because He is faithful. Are you learning something here? Okay. Ang Hebrew word po pala sa faithful, ibig sabihin is to support, lean upon. Okay, so pag faithful pala, ibig sabihin talagang ando doon yung support. At yung lean upon is yung talagang makakapagdepende ka. And in the Greek word, it means trustworthy. Katiwa-tiwala. Ano? Walang kaduda-duda. Ano? Ang Diyos natin ay katiwa-tiwala. Sabihin mo ngayon sa katabi mo. Napaka-seryoso naman yung masyado eh. Ano ba, ninanamnam nyo ba o nakatingin lang kayo sa akin? Sinanamnam mo, Pogs? Okay. So, pagka sinabi natin itong mga Hebrew and Greek meaning po na ito, ibig sabihin, 100% faithful talaga si Lord. Consistent siya in everything, in His promises. Andi dyan yung consistency niya, hindi nagbabago. Amen. Kahit na nung panahon pa ni Moses, panahon pa ni Abraham, panahon pa ng kupong-kupong. Up to now and to the next generation, God will remain faithful. Okay? So, meron pong tatlong mga importanteng katotohanan ang gusto kong iwanan sa atin. Number 1, He will never be or act inconsistent with Himself. Okay. Ulitin ko. He will never be or act inconsistently with Himself. So, hindi po siya kikilos o gagawa na hindi ayon sa kung sino siya. Amen? So kung sino siya, iyon ang gagawin niya. Tingnan po natin ang ano dito. The faithfulness of God guarantees that God will never cease to be God, to be who He is, and what He is. God is His own standard. Kaya hindi ho niya iko-contradict yung sarili niya kasi siya mismo yung standard eh. Siya mismo yung panuntunan. Okay. So kaya po, wala siyang ginagaya. He imitate nobody. He is never forced to act out of His character. Walang pwedeng mag-pressure sa Diyos. Sa atin, o sa mga boss natin, o sa marami, pag pinressure na, wala. Like for example,
Yung mga sinabi ko nangako sa akin, nung na-pressure talagang lumaki na ang ulo. Paano lumaki ang ulo? Sino ba yung Pastor Paul na yan? Hello? Hello? Samantalang nung bago umalis, panay ang papray, panay ang papapanalangin. Nung umawak na ng milyong pera, sino ba yung Pastor Paul na yan? Hindi matabang lupa yan. Tingnan mo nga yung ministry niyan. Kung matabang lupa yan, di sana malaki na ministry niyan. Hello? Hello? Andiyan ba kayo? So nababago. Nape-pressure na kung ano na yung meron sila. Hello? Pero ang Diyos, kahit sino, hindi siya pwedeng pressure. Bagamat tayo kung manalangin, madalas pinipressure natin ng Diyos. Lord, pagpalain mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Lord, bigyan mo lang ako ng bahay at lupa. Ibibigay ko ang anak ko para magpastor. Pinipressure ang Diyos na i-bless sila. Hello? Simple lang po yung mga ginagamit kong illustration para madali natin makuha. So when we say He is faithful, He will never contradict His character. Kung ano yung katangian niya, yun siya mismo. Okay? So, sabi po ng 1 Corinthians 10:13, we all experience times of testing, which is normal for every human being. Alam niyo po, pag tayo may mga pagsubok, normal lang yan. Sabihin mo, normal ang pagsubok sa atin. But God will be what? Faithful. Lakas po natin. God. Okay. To you, He will screen, ito po maganda, no? He will screen and filter the severity, nature, and timing of every test or trial you face so that you can bear it. Para daw madala mo yung mga pagsubok na yan, ang gagawin ng Diyos, i-screen niya yan. Hello? Dadaan sa screening test niya yan. Dadaan yan doon sa tinatawag na filtering niya. Pag-filter niya. Para yung bigat ng pagsubok na yan, makayanan mo. Bakit? Because in the middle of our testing, in the middle of our problems, in the middle of everything na kinalalagyan natin, na talagang pagod na tayo, litong-lito na tayo, o whatever, God is always there. Amen? Amen? Sabi po dito, and each test is an opportunity to trust Him more. Ganun po pala dapat maging kaisipan natin sa Diyos. May pagsubok na naman ako. Pagkakataon ito para magtiwala ako sa Diyos. Hindi eh. Pambihira naman. Pagsubok na naman. Hello? Ano ba yan? Di na natapos siya. Nakuha po ba natin? Nakuha po ba natin? Okay, so dito po makita natin na for along with every trial, God has provided for you a way of escape that will bring you out of it victoriously. So, ibig sabihin, pag may problema ka, hindi lang pala yan ini-screen ng Diyos. Hindi lang pala pinifilter yan ng Diyos para madala mo. Ano pa? Meron pa siyang ginawang daan para malagpasan mo siya. Pag po ba bumabagyong santaon? Di ba hindi? Gano'ng katagal ang bagyo? Minsan, a day lang, di ba? A day or two. Pagkatapos po ng bagyo, anong susunod? May araw na uli. Di ba? So maganda po palang maging kaisipan natin,
hindi permanente ang problema. Hindi residente ang problema sa bahay natin. Ganun lang kasimple, di ba? Hello? Pag may problema tayo, bukas tapos na. Akala ko pa bukas tapos na, may problema pa rin ako Basta tingnan mo at unawain mo, lahat natatapos. Amen? Okay. Next slide. So, number 2, no? The faithfulness of God is directly connected with our faith. So, tingnan po ninyo, yung faithfulness ng Lord, yung pagiging trustworthy ng Lord, connected yan sa ating pananampalataya. Bakit po? Sabi nga dito, every word He says is true. Kaya ka nagkakaroon ng matibay na pananampalataya dahil sa kanyang katapatan na ang lahat ng kanyang sinabi at sasabihin sa iyo ay totoo. Hello? Hello? Hindi yan parang boyfriend. Una, halik kang kasanoo. Basta magtiwala ka sa akin. Hello? Meron pong istorya, hindi naman po marites to, no? When I was in college, usong-uso po dito sa atin yung Iranians noong mga panahon na yon, noong mga 80s. Mga Iranians po talaga magagaling, lalo na sa grammar yan, pag nag-English. Pag kinausap mo at mali grammar mo, tutuwid ka niyan, papahiya ka pa. Ganyan yung mga Iranians. Kasi mga scholars talaga sila na pinapadala dito sa Pilipinas. Okay. So ngayon, oras ko ba yan? Ko ba yan? Salamat Nagka-doble-doble pala ito ko kayo, umaba Okay. So, medyo hinihingal ako ng konti kaya mabagal ako magsalita Okay, mga Iranian. So, nagkaroon po siya ng girlfriend na Pilipina. It is about trustworthy, So, dahil sa sobrang tiwala at inakala ng Pilipina na mahal siya, pumayag siya makipag-live-in. And it so happens, syempre, they are living together, nabuntis itong babae. Okay? Sinabi niya ngayon dito sa Iranian, sabi niya, nagdadalang tao ako at anak mo to. Hello? Kung ikaw, sabi niya, nagtaksil ka kay Kristo mo, sa akin, pwede mo ring gawin yan. Nakuha niyo yung message? Sabi nung Iranian, kung sa pananampalataya mo, kay Kristo na Diyos mo, nagtaksil ka, sa akin din magtataksil ka. Bakit? Muslim yung Iranian Hello? So, faithfulness to God is very important. Hello? Siya nga naman, di ba? Kung yung Diyos niya mismo, pinagtaksilan niya, hindi siya naging faithful. Ito na, lalaki lang. Pwede siyang hindi maging faithful. Okay, so hindi po yun marites, Kaya po dito, ilang minutes na lang. Napakahalaga po ito na makita natin. So Galatians, maglulukso-lukso ako, Sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 7 to 9, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Ulitin ko. Ito, sabi niya, do not be misled. Huwag daw po tayong mailigaw. Na hindi natin pwedeng tuyain. Hindi natin pwedeng paliwalain. Okay? Ang katarungan ng Diyos. Okay?
sigurado aanihin natin anumang tinanim natin. Andiyan ba kayo? Andiyan ba tayo? Kahit ikaw lang nakakaalam ng ginagawa mo pa rin yan sa harapan ng Diyos. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from the sinful nature. But those who live in to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Okay. So let's not get tired of doing good, what is good. And at just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Amen? So marami pong ilustrasyon dyan, pero wala na akong time. So, ito po, to the returning sinners, sabi po dyan sa Matthew 11:28. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." So yan po ang pangako ng Panginoon. Anong po ang gagawin? Come. To whom? To Him. To Jesus. Sino? All of you who are weary and heavy, carry heavy burden. Ano bibigay ni Jesus? Rest. Okay, so what are this rest? Number one, rest po ay yung kapayapaan ng ating puso at kaisipan. And I will close on this. Hindi ko na tatapusin yung number 3. Ang sabi po dito is, may nabasa po ako sa article, at the age of 30, naging milyonaryo po siya. Which is the dream of everyone. Who wants to be a millionaire? Hello? So everyone of us, sigurado, we want to be a millionaire. Pero alam niyo po, at the age of 30, he became a millionaire. At the age of 34, he retires. Nag-retire na siya. Umalis na siya sa kanyang company. At talagang nag-retire na siya. Pero ang sabi niya, even though I am a millionaire, I am not happy. Hello? Kaya sabi niya, it is not about the money or what you have that will make you happy. Hello? Dahil hindi naman siya mananampalataya, sabi niya, what makes me happy is do what I like to do. Yung passion mo, sabi niya, yung passion ko, nando doon ang kasiyahan ko. Pero sa atin po, bilang mga mananampalataya, bilang kumilala at kikilala sa Panginoon, ang totoo pong kasiyahan, ang totoo pong masarap na buhay, ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi po siya ay Diyos na mapagtitiwalaan, siya ay Diyos na tapat at hindi bibigo sa atin kailanpaman. When we call, He's always there with you. Amen? When you call upon His name, ang sabi po ng Bible, He will save us. You know why? Because He loves us. That's where God's faithfulness, doon po nag-uugat ang lahat sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Okay, hindi ko man po natapos ito. Let us all stand. But ang sabi po ng verse sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken to by us to the glory of God. So ibig sabihin, lahat pala ng pangako ng Diyos is yes in Christ or yes and Amen. Ibig sabihin, totoo at gagawain niya. Kaya sa umaga pong ito, ang buhay na itiniwala mo at ipinagkakatiwala mo sa Panginoon ay hindi masasayang sapagkat siya ang Diyos natin ay tapat, mananatiling tapat hanggang 1,000 henerasyon ng ating lahi. Amen? Sige po, uwitin natin yung wala kang katulad.